Magandang gabi uli mga kapatid, sa lahat ng makakasama natin sa gabing ito sa ating regular na talakayan. Araw-araw nating ginagawa itong ating live broadcast, live devotion through Facebook. At ito nga po ay araw-araw nating pag-aaral sa aklat ng Lumang Tipan. Tayo po ay nasa aklat ni Isaiah. Ito ay ginagawa na natin at nangyayari na sa loob ng 2 taon, mahigit ng 2 taon. Sinimulan natin ito sa aklat ng Genesis at tayo ngayon ay nasa aklat na ni Propeta Isaiah. Ito ay dati nating daily online devotion na ginagawa natin through Zoom o kaya ay through iba't ibang social media platform. But this time ginawa natin itong live so that we can reach more people, sa mas maraming maka-join at mas maraming matuto sa laman ng ating pinag-aaralan. So sa gabi nga pong ito, atin po itong patuloy na gagawin at tayo po ay nasa pangalawa sa huling bahagi ng Isaiah chapter 23. Okay, so tayo po ay nasa verse 15 to 16. And then bukas ito ay matatapos. And then tuloy-tuloy po natin itong gagawin hanggang sa matapos natin ang buong Biblia. So bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, samahan po ninyo uli ako sa ating pagtalakay, sa ating pananalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sa gabi pong ito, sa napakagandang panahon at pagkakataon na ibinigay mo, pinagkaloob upang makapag-aral kami ng iyong salita. Salamat, Ama, sa opportunity, sa paggamit mo sa akin sa mga ganitong sitwasyon. Ikaw po ang nakakaalam ng kalalagayan ng bawat isa sa amin. Ang mga kapatid namin ay makapag-join sa gawain pong ito at maging yung mga ibang tao sa iba't ibang lugar. Gabayin po sila at pagpalain. Ikaw po ang mangusap at magpaalala sa kanila, Panginoon, ang kahalagahan ng pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo po kami, Ama. Pinagkakatiwala ko po sa tinatagubilin ng lahat ng ito. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, salamat po. Nawa ay maka-join po ang karamihan sa ating mga kasama, mga kaibigan. So tayo po itatalakay. Kagabi nga po ay natalakay natin ang verses 13 to 14. At ito po ay tumukoy sa pagkapatuloy ng pagkapatupad ng Diyos sa parusa, kaparusahan o paghatol sa mga bayan ng Tiro at ng Sidon at kasama yung mga karatig bayan ng Mediterranean Sea, yung Tarsis na ngayon ay Spain at yung iba't ibang lugar na kaanib o kasangkot o kasosyo ng Tiro sa kanilang negosyo. So muli po, ating balik-aralan yung geographical setting na pinag-aaralan natin. Ang Tiro ay part ng Phoenician region at ito ay nasa isang lugar sa baybayin ng Mediterranean Sea o dagat Mediterano. Ngayon yung mga bayan sa paligid nila ay naglalayag, naghahanap buhay doon sa dagat Mediterano. At pagkatapos nila maghanap buhay, manguha ng mga produkto, ibababa nila ito doon sa Tiro. At ang Tiro ay mayroong port o yung docking area, babaan ng mga barko o ng mga balalaking bangka. At doon sa Tiro, ibinabagsak nila ang kanilang mga produkto at ang mga tao sa Tiro naman ay dinidistribute ito sa iba't ibang bayan na sa rehiyon ng Phoenicia o doon sa baybayin ng Mediterranean Sea. Dahilan sa ganitong uri ng hanap buhay, sa ganito lang uri ng economics at ng komersyo ng Tiro, sila yumaman at naging sikat, naging kilala sila sa buong rehiyon at sa marami pang bansa. Nagkaroon sila ng maraming kaalyado, sila ay naging makapangyarihan sa napakaraming lugar at kilalang kilala sila. Base nga dun sa Ezekiel ay sila ay naging mapagmalaki. At ang gusto nilang ituring na sa kanila ng mga tao ay parang Diyos. Halos sambahin sila ng mga tao sa kanilang kapaligiran dahil sa sobrang kayamanan at kapangyarihan na mayroon sila. Kontrolado nila ang buong ekonomiya ng lugar na iyon. Siguro, ang equivalent nito sa ating kapanahunan ay ang United States of America, no? Sa kapanahunan ngayon, bagamat ang Amerika ay baon din ito sa utang, pero pagka ang US ang nagsalita, parang lahat ng bansa sa buong mundo ay sumusunod. So very powerful na bansa. Pwedeng ganoon ang kalalagayan o level ng kapangyarihan na mayroon ng Tiro nung kapanahunan na yon. Even yung Egypt kasama nila at yung Babylonia, yung Assyria. Yan, okay. Ngayon, dahil sa
kanilang napakatinding kayamanan at kapangyarihan, tumaas ang kanilang ulo, naging mapagmataas, at kasama na syempre yung pagmamataas, yung pang-aapi ng ibang tao, at sila'y naging makapangyarihan. Umasa sila sa kanilang sariling kakayahan at hindi na nila inisip na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang at kayang ibagsak ng Diyos sa pagdating ng tamang panahon. Hindi na nila pinansin ang kapangyarihan o provision ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa halip, sila ay doon na lamang tumingin sa kakayahan nila na mai-provide ang kanilang pangangailangan dahil sila ay napakayaman, napakarami nilang resources. At ang kinahinatnan, dahil sila ay lumayo sa Diyos, sila ay ibinagsak ng Diyos. Nagalit sa kanila ang Diyos, si Yahweh, at sila ay nilapatan ng parusa. Yan. Ang parusa na ito ay yung pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Mauubos ang kanilang kayamanan at mawawala ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa mundo. Yan. Ang nangyari nga sa mga talata na natalakay natin, yung mga ngalakal na naglalayag sa dagat Mediterano na magbababa ng kalakal sa port ng Tiro, ay bigla silang nagulat dahil pagdaong nila ay wala na yung daungan. Wala na yung lugar na pagbababaan ng mga produkto. Wasak na ang port at wasak na ang bayan ng Tiro. Ito ay tila isang ghost country. Wala nang natitira. Wasak, nasunog siguro. Parang kagaya na nangyaring pagkasunog sa Los Angeles, so wala ka nang matagpuan doon. Wala na yung mga substantial na elemento noong lugar. At may binabanggit pa nga sa ibang talata, wala na yung mga tao, ang matatagpuan mo na lang ay mga ligaw na hayop na nakikain, nanginginain doon sa lugar na iyon. Ayan. So ang dahilan ng pagbagsak o pagkasira ng bayan na ito ay ang kanilang kataasan, ang kanilang pagmamalaki at hindi pagsunod sa kaparaan at kalooban ng Diyos. Okay. Okay. So, at sila nga ay pinarusahan ng Panginoon dahilan sa kanilang kataasan. Dito sa mga susunod na talata na ating pag-aaralan, magsisimula tayo ngayon sa verse 15 and then verse 16, ilalapat ng Diyos sa kanila ang kaparusahan. At sabi nga dito, 70 taon na malilimot ang Tiro, sintagal ng buhay ng isang hari. Ngunit pagkatapos ng panahong iyon, siya'y muling babangon at matutulad sa babaeng binabanggit sa awit na ito. Now it shall come to pass in that day that Tyre will be forgotten 70 years, according to the days of one king. At the end of 70 years, it will happen to Tyre as in the song of the harlot. So, ang talatang ito ay sumasakop sa pagpapatuloy ng propesiya laban sa Tiro, na isang mayaman at makapangyarihang bayan. May malawak na impluwensya sa buong rehiyon ng Phoenicia. Subalit sa kabila ng kanilang kayamanan at pagpapalang natanggap, kinalimutan nila si Yahweh. Hindi sila sumunod sa mga tagubilin ng Diyos at naging mapagmataas sila. Kaya ang resulta, pinarusahan sila ng Diyos. Winasak ang kanilang daungan o yung harbor kung saan nagmumula ang kanilang kayamanan. Sa nakalipas na mga talata, tinalakay nga natin na pinangalat ng Diyos ang mga mamamayan sa Tiro at inutusan silang mag-iba na ng hanap buhay. Gayon din, inutusan sila sa talatang 12 na magbago na ng kanilang pamumuhay. At kahit yung mga bansa na kasosyo nila sa negosyo o nagbababa ng produkto sa kanilang port ay inutusan din ng Diyos na mag-iba na, wag nang ituloy ang kanilang pagninegosyo o pagdaong dahil wala na silang dadaungan. Masasayang lang yung kanilang effort dahil hindi na maididistribute yung kanilang mga produkto sa lugar ng Phoenicia o sa baybayin ng Mediterano. Dahil wala na yung mga tao, wala na yung mga taga-Tiro na tumatanggap sa kanila. Ayan, at sabi nga Diyos, ang nakaraang talata, pinangalat ito ng Diyos. Tumakas ang iba't ibang tao, ang iba'y tumakas sa Tarshish, ang iba ay sa iba't ibang lugar para lamang matakasan ang kapahamakan na nagiintay sa kanila. Kagaya rin ng mga nangyari sa ibang bansa. Kung ating maaalala, doon sa lugar ng Moab, sila ay tumakas din hanggang sa makarating sa lugar ng Judah. Dahilan sa takot sa kaparusahan na ibibigay sa kanila ng Diyos. At yung mga tao sa Ethiopia, ganoon din sa Kush at sa iba't ibang lugar pa.
ito ay nagbibigay paalala sa ating lahat na tayong mga tao dito sa lupa ay kinakailangang manumbalik sa Diyos. Tayo ay kinakailangang tumingin sa kapangyarihan ng Diyos at doon lamang umasa at hindi sa ating mga sariling kakayahan o sa mga kapangyarihan o kayamanan na mayroon tayo dahil ang lahat ng ito ay po pwedeng mawala anumang oras at pag ito'y inalis ng Diyos, kaawa-awa ang ating kalalagyan. So ito'y paalala hindi lamang sa mga taga-Tiro kung hindi sa lahat ng mga tao sa mundo sa kasalukuyang panahon, lalo na yung mga mananampalataya. Maraming mga mananampalataya sa panahon ngayon, nagiging sobra na rin ang tiwala sa sarili. Dahil nalaman nila na sila'y ligtas na, sa langit na pupunta, pero nagiging complacent na nawawala sa pagsunod, sa maayos na pagsunod sa Panginoon. So nakakalungkot ang ganoong sitwasyon at ito'y nangyayari sa maraming iglesia at sa maraming gawain ng Panginoon. Wag na tayong lumayo, dito mismo sa Touching Lives ay ganito rin ang nangyayari. So maraming mga tao na nawala. Actually, halos lahat ay nawawala na. Yan, at least ngayon may kasama akong isa niyan. Dinalaw ako ni Jewel. Long time no si Jewel. Welcome sa Touching Lives. Welcome back. Ayan. Okay, siyempre nandiyan si Pastor Claude, si Irene. Ano po? Meron ako nakikitang isang mukha. Okay, ang aking kaibigan si Ate Marilyn. Kumusta po? Ayan. Okay. Nagpapahayag ang talatang ito ng mahalagang ideya sa tema ng paghatol, pagpapanumbalik at mga kahihinatnan ng moral na kompromiso. Ipinapahayag ang tagal ng kaparusahan na ilalapat sa Tiro, 70 years, at within 70 years, malilimutan na sila ng mga tao. Wala na, yun nga minsan isang taon, isang linggo lang tayong hindi nagkita-kita, limot na yung pan 70 years, di ba? So ayan, masyado lamang ano. Okay, magandang gabi sa aking kumare, si Ate Fe from Winner Church, no? Kumusta po kayo dyan? Ayan. Okay. Ayon sa kasaysayan, ang Tiro at Sidon ay hindi pinahintulutan ng Assyria na magkaroon ng pagninegosyo sa loob ng 70 taon. So ito yung posibleng katuparan ng sinasabi dito sa talatang ito na 70 taon. At ito yung nangyari noong 700 to 630 BC. Naibalik lamang ang pagninegosyong ito sa panahon na humina ang puwersa ng Assyria. Ipinapakita dito ang katuparan ng hatol at kaparusahan na ipapatupad ng Diyos sa bayan ng Tiro dahil sa kanilang pagmamataas at makasalanang mga pamamaraan. Sa susunod na talata, ang lungsod ay inilarawan bilang isang babaeng patutot, haliparot o prostitute na sumasagisag sa moral na katiwalian at kawalan ng katapatan nito. Ang imahe ng isang patutot ay ginagamit sa buong Biblia upang kumatawan sa espiritual na pangangalunya at idolatriya. So ito yung sitwasyon na ang mga tao ay unang ikinasal sa Diyos o nakaugnay ng Panginoong Hesus. Subalit along the process, along the way, yung kanilang buhay ay nagtaksil sila. Sumamba sa Diyos-Diyosan, mas pinili yung kayamanan, mas pumunta doon sa kaunlaran ng buhay na hindi naman dapat nilang puntahan, no? Yan. Ito'y nangyayari sa panahon din natin ngayon. So kaya nga, sa totoo lang, napakaraming mga patutot na mananampalataya sa panahon natin ngayon. Ayan, so atin pong susubaybayan at kung anong mangyayari sa kanila. Magandang gabi muna kay Ana Lee Flores from 13 Martires. Ayan, syempre si Ate Malin, lumitaw ang pangalan. Okay, sa talatang ito, ipinapahiwatig ang debosyon ng Tiro sa material na kayamanan at makalupang kapangyarihan sa halip na sa Diyos. Nakakalungkot po ito, yung sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag nating prosperity teaching. Lahat ng tao, minsan mga Kristiyano o mga mananampalataya ay masyadong nakatingin sa material na bagay, doon sa tinatawag nating prosperity. Lagi ng blessing, pagpapalain ka ng Diyos. Ano pa ba? Yung i-claim mo na yan, i-declare mo yan. So nakakalungkot, ano po? Buklatin natin ang buong pahina, ang lahat ng pahina ng Biblia. Wala pong binabanggit na ganyan sa Biblia. There is no such things as material blessing. Nakafocus ang Biblia sa spiritual blessing, which is ang ating
kaligtasan. Yung mga sa kapanahunan natin ngayon, ang kinokot ng mga kamanggagawa natin na material blessing ay naandoon sa lumang tipan, which is hindi naman ito kaugnay sa buhay natin. Iba pong sitwasyon doon sa lumang tipan sa sitwasyon natin sa bagong tipan o sa ating kapanahunan. Kaya nakakalungkot, maraming taong naliligaw dahil sa maling katuruan tungkol sa mga pagpapala o tungkol doon sa mga kayamanan. Yan pong mga taong yan ay hahatulan ng Panginoon pagdating ng huling araw. Nakakalungkot po. Kaya so yung mga nakikinig at nanonood dito ay pag nakarinig po tayo ng turo ay atin pong buklatin ng Biblia para i-verify po natin ang itinuturo sa atin. Ano po? Kagaya ng binabanggit dito, yung nangyari sa Tiro, sila'y humawak sa kapangyarihan ng material na kayamanan. Puro pera, puro mga kayamanan at kapangyarihan. Bandang huli, walang nangyari sa kanilang pinanghahawakan dahil lahat ito ay inalis ni Yahweh, winash out. Walang nangyari sa kanila at sila'y nagtumakas, pumunta sa iba't ibang lugar at hanggang sa mapahamak. Yung kanilang napakayaman na ekonomiya at komersyo na umuunlad ay nabaliwala lahat. So yan po, tayo po'y maging mapagsuri. Tayo ay bilang mga mananampalataya, binagyan ng Diyos ng karunungan para maunawaan natin ang mga bagay na to, particularly yung binabanggit sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong magpapaloko dahil sa mundo, kalat po ang mga manloloko at ang sabi nga ito'y mga tupa na mga oso na nagdadamit tupa. Sila ay sasakmalin ka niyan at lalamunin ang iyong mga pag-iisip at pananampalataya. So tayo po ay matutong magbasa ng banal na kasulatan. Actually, ang isang purpose po kung bakit meron tayong daily devotion dito sa Touching Lives, para mas maging aware, mas matuto ang bawat isa sa talagang nilalaman ng Biblia. Kaya lang, ibang takbo ng mundo. Talagang mas pinapanigan minsan ng mga tao yung makamundong pamamaraan. So, yun po, nakakalungkot. Ano po? Okay, magandang gabi kay Criselda at kay Shelamea at kay Ninong Jeff Lasap. Si Ninong Jeff Lasap ay taga Kabuyaw. Yan. At si Criselda naman ay isang kaibigan natin sa church planting, asawa ni Pastor Enrico. Si Chilamea ay taga doon sa Avant-Garde. So magandang gabi po sa inyong lahat. So sa ating pagpapatuloy, ibinibigyan din dito ni ni Propeta Isaiah ang pananatili sa Diyos. Pagkuha ng pag-asa sa Panginoong Diyos lamang. Binibigyan diin na hindi maiiwasang resulta ng maling pananampalataya at pagpili ng aasahan sa buhay. Kung meron tayong dapat asahan sa buhay, hindi ang ating asawa, hindi ang ating kayamanan, hindi ang ating trabaho, kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. At siyang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Okay, taga Santa Rosa na pala si Ninong Jeff. Sorry po. Okay. Ang talatang ito ay nagpapahayag din sa tema ng pagpapanumbalik. Sa kabila ng paghatol na kakaharapin ng Tiro, may pangako ng pagpapanumbalik at pagpapanibago. Ang 70 taon ng pagkalimot ay kumakatawan sa isang panahon ng kaparusahan at pagkatapon. Ngunit pagkatapos ng panahong iyon, ang Tiro ay muling magiging maunlad. Ito ay nagsasalita sa katapatan ng Diyos sa pagdadala ng panunumbalik sa mga nagsisi at bumabalik sa Kanya. Ito rin ay nagsisilbing paalala na ang paghatol ng Diyos ay hindi kailanman ang huling salita. Mayroong gagawin ng Diyos na pag-aayos. Kumbaga pinapadaan lang tayo ng Diyos o itong mga taong ito sa kaparusahan upang matuto. At pagkatapos ng pagkatuto ay nandun ang totoong pagpapala. Sana ay natututo ang bawat isa upang malaman, upang maranasan ang totoong pagpapala. Ay minsan kasi mas pinipili ng tao sa panahon ngayon yung nauuna agad yung pagpapala. Kaya ayun, bumabagsak kagaya na nangyari sa Tiro. Doon na natin hanapin ng pagpapala.
sa dulong panahon, ano po, para hindi tayo makasama sa mga parurusahan ng Diyos. Kasi ang Diyos naman ay tapat sa kanyang pangako, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Yung kanyang pangako ay mangyayari hanggang sa takdang panahon na kanyang ibinigay sa atin. So dito makikita natin yung kaibaitan, yung pagmamalasakit ng Diyos. Hindi niya totally gustong mapahamak ang mga tao. Bagamat ang mga tao ay talaga namang saksakan ng titigas ng ulo, hindi sumusunod. Lahat na ay ginawa mo, lahat na isinabi mo, pero talagang napakatataas ng pride, nagmamalaki pa rin. Pero yun nga, sa kabila ng lahat ng ito, ipinadala pa rin ng Panginoong Diyos ang kanyang nag-iisang anak upang tayo tubusin sa ating mga pagkakasala. Kaya lang, ang nakakalungkot, even ang Panginoong Hesus ay hindi nila sinampalatayanan ng buo. Panahon niya at sa kapanahonan natin ngayon, maraming nag-i-ignore sa Panginoong Hesus. Nakakalungkot po. So tayong mga nakakapanood at nakakapakinig nito, matuto tayo sa mga ganitong katotohanan ng buhay. At matapos tayong matuto, nawa ay maging instrumento rin tayo sa paghahayag ng kaparehong karunungan doon sa mga tao na kulang o walang pananampalataya sa Panginoon. Ito po ay ministeryo at gawain ng lahat ng totoong mananampalataya. Ang imahe ng Tiro bilang isang patutot ay sumasagisag hindi lamang sa moral na katiwalian nito, kundi pati na rin sa pagpayag nitong ikompromiso ang mga halaga nito alang-alang sa kayamanan at kapangyarihan. Alam niyo, salitang patutot, sa modern term, ito yung prostitute. No po, yung mga prostitute, alam nating lahat, sa konteksto ng lumang tipan, ito'y may mga asawa na o nanampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya lang, hindi sila na-satisfy sa biyaya o sa protection ng Diyos. Kaya humanap sila ng panibagong asawa. So, kaya sila ay prostitute. Ibinenta nila yung kanilang sarili, yung kanilang pananampalataya sa ibang uri ng Diyos. Kaya ang nangyari, sa halip na si Yahweh lang ang susundin nila, ay sumamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagkaroon ng ibang uri ng pananampalataya, nagtaksil sa Panginoong Diyos. Kaya nakakalungkot ang nangyari sa kanila. Sa panahon nga natin ngayon, maraming mga mananampalataya na ganyan. Pag nakaranas ng problema sa pananampalataya na mayroon sila, iiwanan ito at pupunta sa iba. So marami pong ganyan. No? So tayo po ay matuto sa karanasan at sa sitwasyon nitong mga taga-Tiro. Ay, magandang gabi sa aking ate, si Ate Paz, dyan sa Bataan. I think nasa Bataan pa sila ngayon o nasa Santa Rosa. At syempre si Ate Josie from Yasim, Antipolo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sitwasyon na ito na nangyari sa Tiro ay malawak na nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Kagaya ng binabanggit ko kanina, maraming tao na sa halip na mag-focus sa aspetong espiritual, lumilipat doon sa material blessing. Kasi may mga taong nagtuturo ng mali, very enticing, nakakaakit nga naman. Pagka nagturo yung isang tao na yayaman ka, gaganda ang buhay mo, halos lahat ng tao naaakit. Kaya lang, ang tanong, yun ba ang sinasabi ng Biblia? Yun ba yung ipinapahayag ng Panginoong Diyos sa kaniyang aklat? So magsaliksik po tayo para tayo ay matuto. Sabi ko dito sa church, ang Touching Lives ay napakaliit na church. Wala pong pera ang church na ito. In fact, to be honest, ay negative ang cash flow ng Touching Lives. At may mga sitwasyon na napuputulan kami dito ng kuryente dahil wala kaming maipambayad. Pero sabi ko nga, niloloko ko yung mga miyembro dito. Mag-prosperity na rin tayo. Magturo na rin tayo ng material blessings para magkapera tayo. Kaya lang, para saan? Para lang yumaman ang church? Para magkaroon ng pera ang church? Magkaroon ng pera ang pastor? Wag na po. Kasi kung magiging ganun lang din ang simbahan na ito, ay aalis na lang ako sa pagpapastor. Kasi hindi po ako tinawag na Panginoon na magpastor para magpayaman. Katamtaman lang, may maipambili lang tayo ng pagkain araw-araw, okay na po yun. May maipang tustos lang sa pangangailangan. Kasi hindi natin kailangan magpayaman. Ang mandato ng Diyos sa simbahan ay magbahagi ng ebanghelyo, ng kaligtasan, hindi magpayaman, hindi magpalaki ng building, o hindi magkaroon ng iba't ibang mga material na bagay dito sa mundo.
So iyo po ay ginagawa ng maraming simbahan sa kasalukuyang panahon, pero namamali po sila kasi hindi iyon ang mandato ng Diyos sa simbahan. Hindi iyon ang iniutos ng Panginoong Hesus. In fact, napakaraming verses sa Bible na sinasabi na tayong mananampalatay magdaranas dito ng paghihirap sa mundo. Kasi ang mundo natin na ito ay hindi mundo ng mga mananampalataya. Ito'y mundo ng kasalanan at kahirapan. Ang totoong pagpapala ng mga taong nanampalataya sa Panginoong Diyos ay doon sa kalangitan sa panahong kasama na natin ang Panginoong Hesus. So, atin pong patuloy na saliksikin ang salita ng Panginoon sa Biblia para tayo ay maging aware sa mga bagay po na ito. Ayan. Muli po, yung binabanggit itong 70 taon na tumutukoy sa isang makabuluhang yugto ng panahon sa kasaysayan ng Biblia na kadalasang naugnay sa mga panahon ng pagpaparusa at pagpapatapon. Ang numerong ito'y ginagamit din upang sumagisag sa pagkakakumpleto o pagsasauli gaya ng nakikita sa 70 taon ng pagkatapon sa mga Israelita sa Babylonia. Ang paggamit ng mga simbolong ito ay nagpapakita ng lalim at pagiging komplikado ng propesiya. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at naglalaman na aspeto ng propesiya laban sa Tiro na nagbibigay diin sa mga tema ng paghatol, pagpapanumbalik at mga kahihinatnan ng moral na kompromiso. Ito'y nagsisilbing babala sa lahat na inuuna ang makamundong tagumpay kaysa sa espiritual na kalusugan at nag-aalok ng pag-asa para sa pagpapanumbalik sa mga taong kumilala sa Diyos. Sa pamamagitan ng mayamang simbolismo at kontekstong nito, ang talatang ito'y nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kalikasan ng paghatol ng Diyos at ang kaniyang katapatan sa pagdudulot ng pagbabago. So yun nga po yung binabanggit natin, ito'y pangaral o babala sa ating lahat. Kailangan nating unahin ang para sa Panginoong Diyos ang espiritual na bagay. Pero again, hindi po ako against sa pera at pagyaman. Ito po'y kailangan din nating lahat. Ang masama lang, pag doon na nakafocus ang ating isipan at ating puso, maliligaw po tayo. Kasi ang sabi sa Bible, you cannot serve two masters at the same time. Ang isa'y kasusuklaman mo at ang isa'y mamahalin mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos tapos naglilingkod ka rin sa kayamanan. Balansing buhay po ang ating pinag-uusapan dito at itinuturo. Ito po ang nais ng Diyos. Ito po yung nais ng Biblia. Magandang gabi kay Pastor Ron Filonia from Kabuyaw. Arise and shine, no? Hindi ako nagkakamali. Kumusta po kayo dyan? Kumusta kay Bishop? Okay, sa talatang 16, sabi dito, tugtugin mo ang iyong alpa, babaeng haliparot. Libutin mo ang lunsod, galingan mo ang pagtugtog sa alpa. Umawit ka ng maraming awitin upang ikaw ay muling balikan. Sa talatang ito, ginamit na simbolismo ang patutot o babaeng haliparot. Sa konteksto ng lumang tipan, ang mga babaeng ito'y tumutukoy sa pagiging taksil o mga taong taksil, nangalunya. Sila ang mga babaeng hindi nagkaroon ng kakontentuhan sa kanilang mga asawang lalaki at humanap at sumama sa ibang lalaki. Kinalimutan nila ang kanilang naunang sinumpaang pagmamahal at lumipat sa pagmamahal o pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Sa ating modernong panahon, sila tinatawag na prostitute o mga babaeng nagbebenta ng aliw ng kanilang katawan para lamang magkaroon ng pera. Ginamit na simbolismo o imahe ang mga patutot sa pangangalunyang ginawa ng mga tao sa Diyos. Tinalikuran nila at iniwanan ng Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay laganap sa mga kasaysayan ng lumang tipan, gaya ng ginawa ng mga Israelita at ng maraming bansang politistik o siyaong sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Ang praktikal na halimbawa ng mga patutot sa panahon natin ngayon ay yung mga relihiyon na sumasamba sa mga ribulto o sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay. At ito ngang mga mananampalataya na hindi nakokontento sa kaunlaran na ibinibigay ng Diyos at sila'y napupunta doon sa pagpapayaman, prosperity churches. Nakakalungkot minsan may mga ibang pastor na pagka alam niyo yung mga pastor, sabi nila kung saan mo makikita ang mga pastor,
doon sa mga nagne-networking, nakakalungkot po yung mga ganong sitwasyon kasi nga ay less fed o kaya ay kakaunti ang kinikita ng mga pastor o maliit siguro ang allowance kaya napipilitang mag-sideline. So nakakalungkot po dapat naman ay yung mga iglesia, yung mga churches ay suportahan ang kanilang mga manggagawa para hindi napipilitang tumingin sa pera ang mga pastor nating kaibigan. So nakakalungkot po yung ganoong sitwasyon. May mga pamilya rin ng mga yan. Okay, ang imahe ng isang patutot na may alpa na lumilibot sa lungsod na gumagawa ng matatamis na awitin at umaawit ng maraming kanta ay simbolo ng lungsod ng Tiro na nakikibahagi sa kasiyahan at kawalang galang sa pagtatangkang makakuha ng atensyon at pabor. Parang ibinebenta nila yung kanilang sarili, no? Ang paggamit ng terminong patutot dito ay sumasagisag sa espiritual na pagtataksil or idolatry ng Tiro. Gayun din ang pagsasamantala at imoralidad sa ekonomiya. Ang dapat nating tingnan yung ekonomiya ng Diyos. Ibig sabihin na ekonomiya ng Diyos, yung gospel at yung ibibigay na blessing o pagpapala ng Diyos. Yung ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung blessing na materialistic na makamundo. Ayan. So, it's a God's economy against the world economy. Tinatawag ng propeta ang lungsod na patutot na sumisimbolo sa kanilang pagiging makasalanan at pag-iwan sa Diyos na tunay at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, maging ang labis nilang pagpapahalaga sa kanilang kayamanan at kapangyarihan. Sa aklat ni Propeta Hosea ay naging pangunahing tema ang utos ng Diyos sa propeta na pakasalan ng isang patutot na sumisimbolo naman sa bayan ng Israel na nagtaksil sa Diyos. Ayan, pwede nyo basahin ang aklat ni Propeta Hosea dito rin sa Lumang Tipan. Ang utos na gumawa ng matamis na himig, kumanta ng maraming kanta, ay makikita rin bilang isang pagtatangka na makaabala sa kasamaan ng lungsod at umani ng simpatya o pabor. The irony of the story, yung kabalintunaan, ay nakasalalay sa katotohanan na walang kahit anong matamis na himig o awit ang makapagpapabago sa kapalaran na itinakda para sa Tiro bilang resulta ng pagsuway at kasalanan ng kanilang ginawa. So parang yung pag-awit na ginagawa ng mga prostitute ay parang paraan nila, baka sakaling lumambot ang puso ng Diyos at hindi na kami parusahan. Kaya lang nakaplano na yan Kasi gumawa sila ng pagtataksil sa Diyos, kaya kailangan nilang parusahan. Diyan natin actually sa theology, yan yung sinasabi na pagiging pagiging patas ng Diyos. Pag ikay may kasamaang ginawa, parurusahan ka, at pag ikaw naman ay gumawa ng mabuti, sumunod ka sa kanya, pagpapalain ka niya. Kaya lang ang sitwasyon ng Tiro, sila ay naging masama at naging mataas at ipinapalagay nila ang sarili nila na kasing level na ng Diyos dahil sa kanilang kayamanan at kapangyarihan. Ang mga pangusap na utos na galingan mo ang pagtugtog sa alpa, umawit ka ng maraming awitin upang ikaw ay muling balikan, ay isang imahe ng pagpapakita ng pang-aakit na naglalayong ipabawi ang sumpa o parusang nakahandang ipatupad. So, yun ang binabanggit natin kanina lang. Subalit, ang lahat ng ito ay baliwala dahil ang parusa ay siguradong ipapatupad. Ay, nakita natin yun sa talatang 15. Anumang dami ng awitin at pagtugtog ng alpa ay walang mangyayari. Sa praktikal na buhay, ang anumang pagpapakita ng kabaitan o tila paggawa ng mabuti o pagsunod sa Diyos ay walang silbi kung ang mga ito'y hindi nagmumula sa ating tapat o wagas na pananampalataya. Minsan may mga tao na dadating sa church, sisimba, at mukhang banal na banal. Pero alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Hindi man natin hinuhusgahan yung mga tao. Pero at the end of the day, at the end of everything na ginagawa natin, Diyos ang nakakaalam kung anong laman ng puso natin. At sang Diyos pa rin ang tutugon sa kung ano ang ating kinakailangan. Ang talatang ito'y maaari ding tingnan bilang isang babala laban sa pag-asa sa makamundong kasiyahan at mababaw
na pagkagambala sa halip na tunay na pagsisisi at pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtatangka ng patutot na makakuha ng pabor sa pamamagitan ng musika at libangan ay nagsisilbing paalala na ang panlabas na pagpapakita ng katuwiran o kabanalan ay hindi maaaring matakpan ang panloob na katiwalian at pagkamakasalanan na sa huli ay humahantong sa pagkawasak. Well, familiar tayo sa Matthew 7 verses 20 to 23. Yan yung basahin ko. Sa verse 20, kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, ang marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Okay, very familiar po tayo dito sa talatang ito. Ito yung mga nagkukunwaring lingkod ng Diyos. Ito yung mga nagkukunwaring mananampalataya. Pero ang sabi nga natin at tinuturo din sa atin ng Biblia, hindi natin maitatago sa Diyos kung anong laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang pananampalataya na mayroon ka. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Magmukha ka mang magandang lalaki, magmaganda man ang bihis mo, kung ang puso mo naman ay puno ng kasalanan at walang totoong pananampalataya, baliwala lahat yan sa Panginoong Diyos. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng mga kahihinatnan ng espiritual na pagtataksil at ang kawalang kabuluhan ng pagsisikap na umiwas sa paghatol ng Diyos. Itinatampok ng imahe ng patutot na may alpa ang kahunghangan ng makamundong mga gawain at ang panandaliang katangian ng kaluwalhatian ng tao. Ito'y isang panawagan sa pagsisisi at isang babala laban sa pagkahulog sa bitag ng pagmamataas at pagiging makasarili. Muli, ang mensahe ng talatang ito'y maaring ilapat sa ating kapanahunan sa mga individual, sa komunidad at bansa na nagtitiwala sa material na kayamanan, kapangyarihan at tagumpay na nakamit ng sarili. Ito ay nagsisilbing paalala ng pagiging mapagsamantala ng mga makalupang kaharian at ang sukdulang nagsisilbing paalala ng pagiging ng pagkakaroon ng soberanya ng Diyos. Binibigyang diin ng talata ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi at pagpapanibagong espiritual bilang tanging paraan ng pag-iwas sa paghatol at mga bunga ng pagsuway. Ayan. Okay, so sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, at ito po'y muling ipinapaalala sa atin ng Diyos. At sinasabi rin natin uli, hindi masama ang magtuon ng pansin sa kayamanan o tumingin sa pera. Lahat tayo ay nangangailangan nito. Kaya lang, ang masama kung doon na nakapokus ang ating panahon at kaisipan. Kung hindi na natin naalala ang Diyos, kung kinalimutan na natin ang Diyos at doon na lang tayo pumaling, doon na lang tayo humawak ng kalakasan sa mga pera o kayamanan na mayroon tayo. So maraming mga tao na ganyan, pagka medyo umunlad ng konti, yumaman, nagkaroon ng kapangyarihan o kaya ay posisyon, kinakalimutan na ang Diyos. So wag na wag po natin gagawin ang mga bagay na yan. Dahil kung ano man ang mayroon tayo, ito ay mababaliwala lahat. Dahil ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, magandang gabi kay Jean. Kaklase ko yan doon, taga-Balanga, Bataan. Salamat sa pag-join kahit na medyo nasa katapusang bahagi na tayo. Okay, so sa gabi pong ito, hanggang doon lang po ang ating talakayan. Dalawang bagay ang ating natalakay sa gabi pong ito, yung kaparusahan sa Tiro. Sa loob ng 70 years, sila ay paparusahan at sila ay makakalimutan ng mundo. Pero after 70 years, muling i-restore sila ng Panginoon at pagpapalain uli.
kinumpara din sila sa isang patutot na nagtaksil sa Panginoong Diyos. Hindi na nila inisip o hindi sila nanatili sa pananampalataya. Kaya bandang huli sila ay paparusahan. So tayong mga nakikinig dito, tayong nanonood, ay matuto tayo sa karanasan ng mga taga-Tiro at ng ibang bayan doon sa Phoenician region. Okay, maraming salamat sa inyong pag-join mga kapatid. Nawa po ang ating discussion sa gabing ito ay nagbigay ng kaalaman at karunungan sa ating lahat. Again, kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong na-miss na discussion, pwede po kayong mag-send ng message sa aking personal account o mag-message din dito sa video at atin po yung tutugunan at ng mas higit na maunawaan ng bawat isa. Ang video po ng ating pinag-aaralan na ito ay available sa Facebook for 30 days. At kung makalipas man ang 30 days at gusto nyo pa rin balikan, mag-message lang po kayo sa amin dahil ito po ay naka-save, naka-archive po ito sa Touching Lives para po mapanood hanggang sa mga darating pang panahon. Okay, maraming salamat uli mga kapatid sa mga taga-Touching Lives na nag-join at sa mga kapatiran, kaibigan na nakasama natin dito. Tayo po'y manalangin sa pagwawakas ng ating talakayan. Samahan po ninyo ako. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa tagumpay ng katatapos naming gawain ng pag-aaral ng iyong salita. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan at pagpalain. Salamat sa mga kapatiran, sa mga kaibigan at kamag-anak Panginoon na nakasama namin sa talakayang ito. Patuloy mo silang pagpalain at gabayan, ibigay mo sa kanila ang karunungan at kalinawan ng isip, ang katiwasayan ng puso upang makilala kanila at lubos silang magtiwala sa iyo sa halip na sa mga makamundo at mga material na bagay. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon, maging ang mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa gabing ito, ikaw po ang patuloy na mangusap at magpaalala sa kanila ng gawain ito. Salamat po takilang Diyos. Amin pong pinapagkatiwala at pinagpapasalamat sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Salamat, Ate Pe. Kumusta po sa aking mga inaanak dyan at sa kay kumparing Ona. Salamat sa inyo pong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat po. God bless po. God bless. Bye-bye po.